So, this is it. Ito na yun. Ito na yung bill of sale. Ito yung isang documents. Power of attorney. Ayan, power of end of term contract. So, ayan. So, nakatapos na ako ng aking truck sa bayarin after 5 years. So, this is it. Ito na yun. Ito na yung bill of sale ng truck. So, ito yung buyout na tinatawag. So, nandito yung buyout ko na 467.25. Bakit may buyout? Kasi yung truck ay lease. Nilease siya sa Volvo Finance Services. So, basta ang truck mo ay naka-lease or ang sasakyan mo ay naka-lease, lagi kang merong buyout. Depende sa deal mo sa agent or sa dealer na kinuhanan mo. Yun nga, kung zero down ka, meron kang buyout. Kung may down ka, mayroon ka pa ring buyout. So, pagka may down ka, mas maliit yung buyout mo. Kung wala kang down, mas malaki yung buyout mo. So, minsan, depende, yung iba, yung buyout, hinati doon sa monthly payment ng truck sa term. Yung sa akin, hindi. Nag-down ako ng 15,000. Ang buyout ko ay $200. Then, meron pa silang tinatawag na GST, HST. At saka, tawag ito, yung meron pa silang disposal. I don't know bakit meron pang disposal. So, yung pagkaka-buyout ko sa truck ay total is 467.25. So, yan. So, ito yung bill of sale na kailangan. Then, ito yung isang documents. Power of attorney. Ayan, power of attorney. Para ino-authorize nila ako na i-transfer or yan ng company, ilipat sa registration ng pangalan ko. Then, ito yung end of term contract. So, ayan. So, nakatapos na ako ng aking truck sa bayarin after 5 years. So, itong kailangan nila. Then, ito, dadaling ko na sales tax exemption number. Meron pa pala dito, Ontario registration number, registration and licensing instructions, may dealer number. So, yan. So, ino-authorize nila Volvo Financial Services. On behalf of the seller, a certification of registration for the vehicle owned by the seller as described below in the name of the purchaser for the purposes of transfer and or registration of such vehicle in purchaser's name. And in order to complete the application for transfer, the power of attorney which is limited to transfer and registration must be accompanied by the bill of sale agreement issued by the seller to the purchaser for the vehicle then owned by the seller as described below. This power of attorney is valid for use in all Canadian provinces and territory. 2020 Volvo. In witness whereof on June 3, the seller has caused this power of attorney to be signed. Okay, palipat na natin sa pangalan ko to. Baka mapalipat pa sa iba. So yun, papunta namin ng Steinbach. Si Mrs. ay merong anong gagawin mo nga doon? May prospect kasing bibili ng bahay. So may titinan silang bahay ngayon. Para ngayon bang offer nun? Ngayon ba yung offer nun? Ha? So ngayon yung offer niya. Asa ba? Sige, punta namin Steinbach.
Wala na yung mga sa katon? Ano ba manasaksak mo? Opo. Wala na siguro. May saksa ka ba doon? Wala. Para ito. Lalim na wala. Ano sa mga? So, narito na kami sa Steinbach. Nasaan ang truck ko? Saan nila pinarada? How is it, sir? Busy? Hey? No LCB yet? I haven't doing it for more than 1 month already. I don't know. There's an LCB for today? How many? You don't know? I'll check it out. Thank you. Alam niya, wala pa rin. Nasaan ang truck ko? Saan nila pinarada ang truck ko? Punta mo na muna, mahal. 13 minutes na lang. Nasa truck nga yun. Wala dito. Sa doon ba siya ng takma? Oh, nakatalikod eh. Hindi na yan. So, nakuha ko na yung aking safety paper ng truck. So, bibigay ko lang to sa kanila. 30 second. Ano to? Spread date pala. 10.9. Tapos, yung front ay 110. So, yung harap 10. Okay. Tapos, pressure 110. Tapos, 100 na lahat. So, yun. Pinalitan ay brake chamber. Pinalitan isa. Left rear. Then, pinalitan lahat ng brake lining. So, okay na. Nakapasa na sa safety. So, yan. May sticker na. So, i-update ko na lang mamaya sa truck. Kasi nga, sinamahan ko muna si Miss dito kasi merong siyang prospect na titingin ng bahay. So, yun. At send ko lang to sa opisina para mabigyan na tayo ng biyahe. So, nandito kami ngayon sa bahay na titingnan ng buyer. Ito, laki ng likod oh. Hanggang doon sa puno ngayon. Laki ng backyard oh. Parang may heater anong garahe. Silipin mo. Ano? May heater oh. Bukas eh. Maganda yung driveway, malawak. Tinanggal, fire pit. Dating may fire pit dito. Tapos yun yung ano. Pwede nyo ulit lagyan. May suling kanto. Single garage. Andiyan na? Oo, may crack lang. Normal naman yung sa garahe. Kakrap. Ilang bedroom? Ha? May ano, bell oh. Hello. Nandito kami. Laki ng likod. Basta. Ang laki ng likod. Basta. Ayos lang. Kumusta ang... Malaki likod ah. Laki ng likod. Oh, laking garahe. Oversize na single. Malaking garahe no? May fire pit nga, inalis lang. Malaki likod. Yung garahe. Yun may fire pit to no, inalis lang. Malaking garahe. Tabidyo ko dito. Wow, pwede na tayo mag-camping dito. Pwede din mag-camping. Ha? Hindi ba yan? Hindi ba yan? Parang may kasutali mo. Hindi, kaya yan. So, ito iuwi ko muna yung truck sa Winnipeg kasi wala pang biyahe. Tapos na siya i-safety. So,
double check ko, bago ang brake chamber. Bago daw ang brake chamber. Alin ba ang bago? Ah, ito. Ito, bago. Isa. Tapos pinalitan din daw nila ng brake shoe or brake lining. Itong likod, 4. So ito yung aking summer tire. Pinatanggal ko kasi ito nung winter kasi madulas, kasi close shoulder. Madulas to kasi. Kaya kung bibili kayo ng gulong sa winter, kailangan yung open shoulder. So sayang siya, makapal pa kasi. So kaya pinabalik ko. So ito yung aking luma. I mean yung ginamit kong winter. So yan, iuwi ko muna sa bahay. So yan, na-safety na. All goods. Nagka-tapping, dapat na nilabas. But that's okay. So yan, pinahugasan ko na rin dito. Isa lang brake chamber yung bago, yun lang. Then ginarasahan na rin, bagong bus. Then sa harap, pinapalitan ko na ng ito, hub seal cover. Yan, bago na rin yan. Pagkabila, ayan, magkabila bago. So level din, ayos, bago na lahat. So itong aking steer tire medyo nalipis-lipis na rin. So yan, pinabalik ko na yung aking summer tire, sayang kasi makapal pa yan kapal pa yan. 10-30 seconds, so above minimum tread depth pa. So yan, all goods in the hoods. So tatawag ulit ako mamaya para kung may biyahe bukas. So kaya ako iuwi ito kasi baka bukas magkabiyahe ako, hindi na akong papahati dito sa Steinbach. So let's go. So yun nga, kukunin ko na ito truck, iuwi ko muna. So double check ko lang yung aking safety. Itong number na to, yung mga kailangan nakamatch dito sa number na to. So number is A970-776. So match siya. Match siya dito. Kailangan match siya rin dyan. Kailangan match din dito sa number na to. So baka magkamali sila mahirap na. So yun. At safety na tong truck. All goods na ulit for another 1 year. So yung pinasafety ko ay yun nga, pinalitan, update ko ulit. Rear drive brake chamber, yung pinakita ko sa inyo kanina sa likod, yung kaliwang pinakahuli. Then pinalitan din nila ng brake lining, 4. Lahat pinalitan na para sabay-sabay ang measurements. And then yun nga, yung rear drive tires ko is pinabalik ko yung ginagamit ko ng summer at hindi ko nga siya ginamit. Pinapalitan ko siya agad ng wala sa oras ng winter kasi napakadulas. Oh, meron pala ako to tire. Oh, dalawang harap. Hindi kasama yung likod. Bakit kasama yung likod? Rear torque. So yun. At call na lang ako bukas para sa biyahe. Oh, mamaya nga po pala kung may biyahe na ako for tomorrow. So yun, at may check engine pa rin ako. Sana ko na pagagawa siguro yun. So hindi naman siya kailangan dahil lang sensor lang siya. Ang priority ko ngayon ay biyahe. Then itong check engine ko is na double check ko naman na siya. I-scan ko siya ng aking scanner. Hindi naman siya magbibigay ng cost or magkoko siya ng para ma-breakdown. Sensor lang siya. So napakamahal kasi yung sensor, guys. Nasa 800 sensor lang yun, hindi pa kasama labor. So for now, kailangan muna natin ibiyahe.
then yun, let's go. Hindi ko alam kung dalawang hila ko pagbiyahe ko or isa, I don't know. So biyahe na muna sa Winnipeg. 5 days na guys, 5 days. Sana bukas magkameron na ng biyahe. Diyan lang sa 59. Oh, kanan. Hindi. Diyan sa 59. Nandito na ako sa aking parking dito sa may Canadine. So dito lang ako nagpa-park sa may bakanting lote rito. Yung Canadine. So ang bahay ko nandyan lang sa bandar yun. So dito libre naman yung parking. So yan. Pinahugasan ko na rin pala ito sa Penner. Yung mga mancha hindi pa rin nila pinapalitan. So all good. Biyahe na lang. Wala. So yun. Biyahe na lang kulang. I'm done for today at yun, ang update ay ginawa ko ngayong araw ay pinikap ko yung truck sa Steinbach, then sinamahan ko si Mrs. do sa prospect niyang buyer ng bahay sa Steinbach dahil may nirekomenda yung isang nabentahan niya ng bahay na truck driver sa Steinbach, which is nirekomenda naman siya do sa kaibigan niya. So yun, tinignan namin yung bahay, but yun nga, okay yung place, okay yung lote, but ang problem is yung bahay. Medyo maraming gawain doon sa loob. So yun, at nagpa-safety ako ng truck. Natapos na, kinuha ko na. Napakita ko na sa inyo yung mga ginawa. Then sana bukas may biyahe na ako. So yun, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At salamat sa lahat ng subscriber at saka followers sa ating Facebook page. And yun, samahan nyo akong magpatuloy sa pagbiyahe, sa paglalakbay kasama ng aking truck na salamat sa Diyos at nabayaran ko na at masasabi ko ng sa akin yung truck na yun. So 5 years of work hard paid off. So yun, maraming salamat. Keep safe and keep on trucking, sabi nga ni Pinoy Trucker. Say